Nakaharap na rin ni Wesley itong naninipa bagamat injury na si Ferrugia. Wala pang talo sa match. Bago pa makalaban ni Wesley, pinatumba naman niya ang world champion na si Gukesh sa Armageddon. Pero ngayon, umabot din sila sa Armageddon ni Wesley. Tabla ang long game sa Armageddon. Dito malalaman kung tuluyan ng napilaya ni Wesley itong nagpa-flying kick. Pero bago yan mga kamatsas, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club application. Ito po yon, it's why to play. Congratulations sa mga nakakita ng brilliant Check. rook sacrifice. Ang galing naman nun. Check Check. dito. Tapos kakainin yung knight. Ay, kagaling. Check. Ayun, no? Pinangkain na lang po dito. Kasi kung kakainin yon, may check, king f8 at queen h8 matchas. Kung queen, ganun din po. Queen h7, queen h8, may back rank matchas. Kaya, nag-sacrifice na lang. O di obligadong kainin. Check. Check ngayon yan sa ilalim. Obligado pong iaangat sa h3. Kasi kung dito, susundan pa ng check eh. O pagka gumanyan, huling tira. Ano ang huling tirang maganda dito? Dito king g4 para walang check-check. May check doon sa h7, king g4. Ayun. Nahuli natin ang perfect shots. Ayun, no, may queen h7 paparating. At dito, queenless na maliwanag ang black. Suko na. Panalo puti. Ayan. Napakaganda po ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club applications. Grab yours now mga kamatsas. Libre lang po ang pag-download sa Play Store at App Store. Magagamit nyo na pang puzzle-puzzle, pang training-training. Aba, malaking bagay po yung puzzle training. Nagagamit po talaga yan sa laban eh. Okay. Dito na po tayo sa Armageddon fight. 10 minutes si Wesley, 7 minutes lang si Ferrugia, pero may pressure sa side ni Wesley. Must-win situation para makuha niya ang panalong 1.5 points sa Armageddon. Nag-D4 si Wesley, Knight F6 si Ferrugia, C4, E6, Knight C3. Winelcome na nga ni Wesley yung Nimso Indian kung tutuusin eh. Pero iniwasan pa rin ni Ferrugia. Nag-Queen's Gambit siya. Kinain, exchange variation po ng Queen's Gambit declined. Knight F3, ayun. Akala ko, laging tinitira kasi dyan Bishop G5 pero nag-Knight F3 muna. C6, okay, normal naman po yan para patibayin ang D5. Nag-Queen C2, medyo kakaiba yung medyo may mix-mix na ginamit si Wesley. Queen C2 para walang Bishop F5. O kasi po dito, ang natural na linya talaga nilalabas yung Bishop kagad papunta sa G5 pero nag-Queen C2 muna. Nag-G6, ipipilit. Ay, halatang preparado si Wesley kay Ferrugia. Kasi nakatimbre eh. Tingnan nyo, alam niya na magbi-Bishop F5 si Ferrugia. Kaya nag-Queen C2. Pinipilit naman ngayon ni Alireza. Talagang nakatimbre. Nag-H3. Pinilit eh. Pero may drawback yan kahit papaano. Siyempre, napilit nga. Pero dahil sa G6, weak dark squares naman ang nagawa sa king side. Saka, mangyari dito magde-develop yan. Kung dito magde-develop, mga kamatsas, butas na po yung king side eh. Queen B3 ginawa para may threat doon sa B7, tinapatan ng queen, G4. Inatake ang bishop, Bishop E6, Bishop G2. At dito po nagkaroon ng maagang bagong tira, novelty. Kasi ayon po sa nakatala, recorded sa position na to ng Masters Database, may tumira ng Bishop F4 at may tumira ng simpleng iwas ng Queen C2 matapos mapaalis ang Bishop dyan. Ayun. Dito po kasi mga kamatsas, baka maisip nyo, Coach, ba't ayaw kainin? Kain, papabor po yan sa black kasi magkakaroon ng strong open A file. Pabor yun, pabor sa black. Pero nag-Bishop G2, iniintay ni Wesley na ikaw ang kumain. Para pag kumain ka, A takes B3, ako yung magkakaroon ng A file. Yun ang sabi ni Wesley. Paano, Wes? Ako yung may A file. Yun. Nag-Knight BD7. Okay, develop lang. Nag-Queen C2. Umiwas na. Okay. Bishop G7. Bishop F4. Ayun, Gusto ka agad i-pressure ni Wesley yung mga kahinaang naiiwan. Napasubo kasi. May dark squares pa rin yan eh. Weaknesses eh. Nag-castling. E3. Okay, para talagang tibay na tibay ang pundasyon ng D4. Nag-Rook E8. Nako. Knight G5. Kaya ako napapanako kasi iniintay ko mag-castling. Takbo na pero ayaw.
Gusto ni Wesley talagang huntingin ang bishop muna para mapasakamay niya ang dalawang espada. Bishop pair. Nag C5. Gusto kagad guluhin ni Ferruccio. Talagang pangsabugan kagad sa sentro. Kinain na yung bishop. Takes. At nag-rook D1 para matibay ang D4. Kasi po dito mga kamatyas, kung kakainin, papabor na naman. Knight takes C5, maa-activate, masyadong malakas. At pag nag-D takes C5, and later on, baka magka-timing ng E5, mabuo ang sentro ng black. Kaya pinapanatili ni Wesley ang pawn sa D4 na nandyan. At nag-rook C8, nako, pressure ulit. Pero okay lang, castling, kasi ang pawn sa D4 ay supportado na naman na. Kinain, kain, at nag-knight B8. Yan, ito na po yung mga binibiling maniobra, maneuvering. Papunta po yan sa C6 para i-pressure ang pawn sa D4. Nag-rook FE1, okay, pressure lang din sa weak E6. Kahit na may weak D4 dito, pero meron din namang pagka-counteran. Nag-knight C6, ayun na nga, ayun na yung target, At nag-simpling queen dito lang, kumbaga. Pero kung mapapansin yung mga pyesa ni Wesley, properly well-developed, mga nakaporma, mga nakakasa. Di ba? Kasado Nag-knight D7, ayaw naman talagang tigilan ni Ferruccio yung pawn sa D4. Init na init, kakainin niya talaga yan. Pero ayaw ni Wesley. Hindi mo makukuha yan. Hindi raw talaga makukuha yung pawn sa D4 Nag-queen D8. Gagapang dito. Pero hindi pwede. Imagine, pumunta yan dyan. Naku po, long lights. Makukulong ang queen sa H4. Basta pumasok yan dyan. Pero nag-F4 lang si Wesley. Okay. Sinecure niya na yung pawn E5 break ay talagang forever hindi na magagawa dahil po sa nakabind na control dyan. Nag-knight B6. Uy, susundot. Obligado mag-B3 para pigilan po yan. At nag-queen F6. Okay, wala pa rin naman. Hanggang forma lang ang queen. Wala pa rin naman threat dahil kompleto pa po. Oo, nako. Imagine, knight takes D4, bishop takes D4, queen takes D4, queen takes D4, bishop takes D4, rook takes D4, rook takes D3. Biglang lalamang po yung naging Indian Rook takes Z3, black is advantage. Ayun, sino kayang Indian yun? Di ba? Pagkakainin po ang pawn sa D4, kain, maiiwan po ang knight sa C3. Ay, salbahiski. Ang queen F6. Ayun, agad inadresan ni Wesley ang rescue sa kanyang knight na nanganganib. Nag-knight E2 mga kamatyas. Okay, iwas muna kasi may tactic ang knight takes D4 Si Ferruccio mang-iisa, At nag-bishop F8. Naku, susundot naman doon. Talagang kondisyon talaga si Ferruccio. Kita mo sa lahat ng tira niya May naka-vitamins lagi yung bawat tira. May bishop B4 na tusok. Nag-rook F1. Paano yung iwas si Wesley? Bishop B4, queen B2, iwas din. Bishop D6. At nag-king H1. Yan, prophylactic lang muna si Wesley. Pass. Pass muna kasi para total ang natitirang bishop dito kay Ferruccio ay dark square na niguro si Wesley na anuman ang break in the future, hindi tatamaan ng mga sundot-sundot ng bishop sa dark square. King H1 nilagay muna sa proper light square. Safety yan. At nag-knight B4. Uy, naku po. Ayan na naman tayo. Grabe talaga si Ferruccio kumarga. Knight C3 para walang pasok. Nag-knight C6 ulit. Knight E2. Draw. Knight B4 ulit. Rook D2 binago na. Hindi na pwedeng tabla. Sabi nga ng mga English commentator na sa chess can't afford to play. Can't afford daw. Kasi dahil matatabla sa Armageddon. Okay? Sino ba nagsabi si Marush Ashley? Yes, the position is can't afford. Gumaganon si Marush Ashley. Rook D2. Okay, para walang rook C2 paparating. At nag-rook C7 at papatong. Ay, naku, magbabattery. Magpupunta sa rook C2. Knight C3 para coveran. At ayun, may lundag doon. Talagang winelcome. Welcome, sige. Lundag ka lang dyan. Rook C2 ka ngayon sa pull ang queen mo. Talaga grabe to si Ferruccio. Lupay, ng pila. Pero dapat daw ang tira dito, simple A6 lang.
Pero para walang knight B5, pero in-underestimate eh. Teka muna, in-underestimate ah. Pinalundag talaga. Nilundagan talaga ni Wesley. Tapang ni Wes oh. Pumasok ngayon, rook C2. Kinain naman ni Wesley. Ayun mga kamatsas, dyan kumabyos. Blunderacious double question mark. Dapat daw po ang tira ay Queen A3. Yan ang accurate. Queen A3 lang. Eh yung knight di naman makaalis dahil nakapin. At may current threat pa dyan. O halimbawa iiwas bishop E7, may queen takes A7. Biglang lamang ng malaki si Wesley oh. May ganun pala. May daan dito. May daan sa iskinita. May daan sa iskinita pala. May sundot oh. Makaka-penetrate. Double attack pa. May knight, may pawn. Naku, sarap ng position. Oh. Eh kung kakainin naman to, anytime, kain lang din eh. Oh. Walang problema eh. Yung pawn naman, depensado ng knight. Walang tamaan, ano? Sayang yon Wes. Ba't di mo nakita yon? Na-pressure ako eh. Na-pressure daw siya mga kamatsas. Kaya ang ginawa niya, kinain na lang niya. Takes at nag-queen B1. Okay, pag queen B1, okay, nakatreat pa rin yung bishop, hanging pa rin, yung A7, nag-bishop F8, ay, bumigay na rin. Sa bagay, time factor na rin mga kamatsas. 1 minute na lang mahigit eh, di ba? Oh, time factor na rin eh. Pero ang accurate pala ay the best counterplay, rook E2. Atake din sa bishop. O tapos mag-rook F3 daw, didepensahan, and this is the time to run. Pero sa B8 ang run, hindi sa F8 para maproteksyonan ang A7. O pero lamang ang puti, konti lang sa evaluation bar, kitang-kita. Balik tayo mga kamatsas, pero ang ginawa, nag-bishop F8. Ayun, natumbukan ni Wesley. Nag-A3 ngayon. Na ang knight, ang siyang, dumidepensa sa tore. Paano ngayon yan? Oh, hindi naman pwedeng basta umalis. Makukuha yung tore ng buong buo. Nag-rook E2, kumounter. At isa pang best move, bishop G1. Higa muna. Grabe, pumatak pa yung king, ano? Dahil sa king. Nagpasalamat ang bishop. You're my hero. May inatras ang tama, eh, oh. Lumabas. Naging bayani. Lumabas, nakatulong yung king H1 talaga oh. In the future, pang bishop G1 pala yon. Ang haba nung tira no, bago mapakinabangan yun. At nag-knight C6 umatras na po. Bishop F3. Nako, yan ang problema ni Firouzja. Saan ngayon uuwi ang tore niya? Ayun. Nag-rook dito. Ayun ang sinasabi ko, nakuyog ang tore sa loob ng teritoryo. Nagsusumigaw, tulong! Pero wala pong magawang tulong dahil ang mga pyesa ni Firouzja ang lalayo. Kahit sumigaw ka, nasa loob ka ng teritoryo, iiyak ka na lang talaga. Nag-A6 na lang, kumounter na lang talaga, o di nakuha ni Wesley ang tore. Yun din ang masama pag sugod ng sugod. Make it sure dapat kompleto ang reinforcement mo. Eh gaya niya, nakuyog. Oh. Queen D3, inatake ang pawn sa B5. Bishop takes A3, sinibat muna ang libreng pawn. Bishop E3, kinumpleto muna ni Wesley ang pawn D4, sinicure niya na wag babagsak dahil dalawa po ang nakatreat dyan. Nag-knight to B8. Uy, pinapakain na to ah. Kinain nga, may threat pa sa B7. Pero bakit biglang bumabang evaluation bar? F5 na pala ang the best. Basag na pala dyan. Kasi pag kinain, oo nga no. Kumain man dito, laging may bitin dun sa D5. Kain. Paki-imagine po mga kamatsas, ano? At syempre, basag na basag yan. Expose yung king. Galing, ano? The best pala yung F5 na yun. Pero kinain ni Wesley, nag-knight D6. Okay, inatake ang queen. Depensa sa B7. Umatras uli, queen E2. Pag kinain ito, kain, may bitin doon sa E6. Oo, malalim yung mga counterplay ni Wesley. No? Laging bibilangin mo sa pangalawang tira mo makikita eh. Nag-rook D1, sinapatan ng depensa. Nag-bishop B4. Nag-bishop G2. Queen H4. Okay. Aha. Ano ba? Susundot ba? Papasok dyan mga ngalikot. Nag-rook F1. Nako, ito na. Ikinakasanan ni Wesley ang tangke. Load! Oh, ready to launch. O mag-F5 niloloadan na. Nako po, nandiyan pa naman ang king. Nag-queen F6 ulit.
Tineret ang pawn sa D4. Dahil yung tore, iniwan kasi yung pawn. Nag-queen D3. Okay, yakap na yakap si Wesley dun sa pawn D4 niya. Hindi mo makukuha yan. Yakap na yakap po. Nag-knight E7. Saan pupunta yan? Baba lang uli. H5. Gigil na si Firouzja. Gigil na. Di siya maka-atake. So gusto niyang punitin para may pasok. Nag-bishop H2. F5. Nag-king F8. Wala na. Ininda na. Wala na Panay ang kasan ni Wesley, oh. Ang dami nang nakakasi. Nagbabadya na yun, eh. Wala na. Hindi na nakayanan ng dibdib ni Firouzja. Tumakbo na. Pero dapat daw ang tira, mga kamatyas, kain lang daw. Kain, tapos saka palang magkiking E8. Ano diferensya? Ano diferensya ng nag-king E8 kagad sa kain muna? Nag-bishop G1 naman si Wes. Dapat daw po ang tira. F5 na pala. Bakit? Pag kinain, GF5, ang daming nandyan Pag knight takes, may ganun. Boom! Grabe. Pag kinain, boom! Bitin pala buong buo yung knight. Grabe yung combo na yun. Ano? Boom! Boom! Lupites! Ganun pala dapat. O kaso dahil sa kaiklian na rin ng oras, pero 2 seconds na lang si Firouzja, no? Dito, 1 minute and 32 seconds pa si Wesley. Ang haba ng oras si Wesley, no? Pwede pang magsaing. Bishop G1. Okay? Hinain, kain. At nag-knight C6, tineret. Wala pa naman threat. Kung check. Anytime naman may harang. Nag-queen H3. Sinecure na ni Wesley. Baka mamaya, ginuwardyahan na niya. Baka maka-check pa Knight takes D4. Ayun, pain pala ni Wesley yun, mga kamatyas. Yun ang hindi napansin dito ni Firouzja. Sa bagay, wala na po kasing time Tingnan niyo po, 2 seconds na lang, no? Napa knight takes D4. Ano kaya sa palagay niyo, mga kamatyas, ang best move na natumbukan ni Wesley dito? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatyas. G5. Bush! May G5, Queen G7, only square to maintain the protection. Kinain, wala ng protection ang E6. Grabe, nakaisa si Wesley, no? King E8 at Bishop takes D5. Naku po. Alam nyo ba si Firouzja, walang tumatalo pa dito so far, pero mukhang mabibinyagan ni Wesley. Nag-Queen C3, oy, wala naman check, may Queen Wala naman pala, hanggang forma lang. Nag-King G2, inangatan lang. Bishop C5 para pag tsumek dito, walang harang. Nag-Queen F6 check. Wala na. Hinamo na. Sinecure na ni Wesley. Hole ka. Paano, Wes? Hole ka. Huli daw. Nakakatawa talaga ang boses ni Wesley, no? Nahuli daw yung Queen kasi manggugulo-gulo pa yan Nag-Knight E8. Pero dito po ay nakalagay lost na si Firouzja. Won si Wesley. Niresign na po kasi ang mangyayari, ito na rin po kakainin na rin yon. Tapos pag nag-knight takes and then king F3. So isang pawn na lang, may extra pawn pa, quality up, wala na, suko na rin talaga. Grabe, mayroon ding nakabali ng talagang binalian ng paa. Panay ang flying kick May injury na sa paa pero yung mga flying kick niya, pinatumba si Magnus, pinatumba si Gukesh. Grabe, sino pa ba yung isang pinatumba niya? Ang dami niyang pinatumba. Nip to si Firouzja, no? Si Pragnananda ba? Nip yan. Ang pinangsisipa pa niya, yung injured na paa niya. Ngayon, natuluyan kay Wesley, may dala palang bakal. Pagsipa, peng! Okay, mga kamatyas, sana po natuto kayo. Don't forget to subscribe this channel para marami pa po tayong videos na paparating. Ma-motivate naman ang ating inyong lingkod. Gaganahan po kasi pagka dumadami ang ating subscriber. So, pasuporta lang po sa mga nanonood ngayon na hindi pa nakakapag-subscribe. Narito po ang standing. Ayan, alisin ko muna si Firouzja at Wesley. Ito po. Ang score na ngayon ay Firouzja 6.5 points, 8.5, sorry po. Malabo na mata ni Coach. Pragnananda 6 points. Wesley, not bad for third place. Umangat-angat with 5.5 points. So tingnan natin kung kaya pa nilang habulin itong si Firouzja dahil napakalaking bagay ng nanalo sa long game. Ang laki ng agwat ng score 3 points kasi pag nanalo sa long game, pagka Armageddon po kasi is just only 1.5 points, mga kamatyas.
So sana tingnan natin no kung yan ay mahahabol pa. Si Magnus, ayan po with 4.5 points mga kamatsas. Nanalo na ba siya kahapon? Oh, nanalo naman siya ng buo kay Gukesh. Oo, eto iniintay din to eh. Sige, pasadahan po natin yan mamaya ng bukod na video kung papaanong nangyaring laban sa kanila. Long game pa lang, nagkapisa ka na pala oh. O sige po mga kamatyas, maraming salamat po sa inyong matigang panonood at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates, God willing.